Gandang araw mga kabugtaw. Tulad ng sinabi ko yung sa nakaraan nating episode, yung sa Cassandra, na ang gusto kong pag-usapan ngayon ay ang katotohanan. Kasi sa mga hindi nakapanood, si Cassandra ay isang Trojan priestess na sinumpa ni Apollo. Kasi nagkagusto si Apollo sa kanya, and Apollo was asking for sexual favor, tinanggihan ni Cassandra. Kaya sinumpa siya na palaging magsasabi ng katotohanan pero walang maniniwala sa kanya. Saklap, ano? Ngayon, ano ba itong katotohanan? Katotohanan, mga katoto na kasama na sumasang-ayon sa Ilonggo, tuod, kamatuuran, tuod, no? Nakabaon, patibay sa sa French, verite, no? Galing sa Latin na veritas. Ibig sabihin, uh, respect, fear, dread. Nakakatakot palang katotohanan, ang isang konsepto ng veritas. Sa French na verite, ganon din, no? Galing sa Latin na veritas, na ang ugat ay uh, malakas, no? Virility, yun, no? Verify, no? Malakas siya, malakas, no? May sariling lakas. Ang verity sa French, marami siyang kahulugan. Isa doon ay genuine, no? Talagang genuine, talagang totoo. Kung isang kahulugan sa French na nagustuhan ko ay isa pang ibig sabihin ng verite ay soothing, nakakakalma. Ang katotohanan pala na kalma, no? Sa German, ganoon din, Wahrheit. Ibig sabihin, reality. Sa Spanish, sa Espanyol, verdad. Galing din sa Latin na veritas. Sa Chinese, very interesting. Ang katotohanan, Zhenxiang. Pero kung hindi ko lang mapakita, pero pwede nyo i-research. Pero kung gusto nyo tingnan yung Chinese character ng Zhenxiang sa kanan, may isang taong nagsasalita at sa kaliwa ang mundo. Ibig sabihin na kailangan ang katotohanan, ang sinasabi mo ay sumasang-ayon sa mundo, yung talagang nangyayari sa mundo, talagang nakikita, talagang naririnig. Isang salita, isang kataga ng katotohanan na gusto ko ay yung Grego. Sa Grego, ang katotohanan ay alitaya, no? Or aletheia, no? Galing sa dalawang salitang Grego, ang litos, bato or boulder, no? That's why you have lithosphere, lithograph, at litos, alitaya. Ibig sabihin, lumabas sa malaking bato, malabas na, kasi ang katotohanan nagkukubli, no? Tapos lumabas siya sa kinakakublihan. Ang isang gusto ko pang konsepto dyan o translasyon ay nakatakas. No? Nakatakas sa kinakukublihan, para yung talinhaga ng yungib ni Platon na yung isang bilanggo ay nakatakas at nakita yung katotohanan at napagtanto na lahat pala itong nakikita natin ay mga guni-guni lang or ilusyon. No? Alitaya, naka, nakatakas sa kinakakublihan. Pero sa mga Grego, hindi madali ang katotohanan. Sabi nga ni Padre Roque noon, yung sa mga Grego daw, ang katotohanan ay parang araw. Hindi mo pwedeng tingnan ng diretso kasi mabubulag ka. Pero alam mo na yung katotohanan ay nandun. At sa konsepto ng alitaya, ang kagat natin o ang pagkakita natin sa katotohanan ay sulyap lamang. Walang sino man makapagsabi na uh, he has the full truth. No? In fact, sa mga modern ethics, lalo na sa school ng relativism or perspective, we have a perspective of the truth. No? Maraming nag-away-away, pero yun pala, perspective lang. Kaya nagustuhan ko yung Indian fable of the seven blind men. They stumbled upon an elephant, at sabi at iba-ibang bahagi ng elepante ang nahawakan nila. Sabi ng isang bulag, ang elepante daw ay parang malaking ahas, no? Kasi siguro sa trunk siya na
na nakahawak. Yung isa naman, sabi niya, napakalaking parang dahon. Siguro sa tenga siya nakahawak. Yung isa naman, ito ay matulis at matigas. Siguro doon siya sa taas nakahawak. Yung isa naman, sabi niya, parang maliit na ahas na mahaba. Siguro doon siya sa buntot nakahawak. Yung isa namang bulag, sabi ang elepante ay parang pader na napakalawak, napakabigat, napakalaki. Siguro doon siya sa katawan nakahawak. At hindi sila magkasundo at sila ay nagpatayan. No? Siguro kung nagkasundo sila, pinagtagpi-tagpi nila yung mga perspektibo nila, makikita nila ng kabuuan kung ano ang elepante. No? Perspective lang. So, sa nangyayari sa mundo ngayon na maraming fake news, itong fake news ba, perspektibo din? O kasi maraming nivel ang katotohanan, no? Merong tinatawag na logical truth, which is the agreement of my mind with reality. No? Pag sinabi ko ito'y mesa to, nagsasabi ako ng katotohanan. Pag sinabi ko ito'y kotse, promesa siya, hindi ako nagsasabi ng katotohanan kasi wala namang properties ng kotse itong mesang ito. No? May mas malalim na nivel na ang katotohanan, tulad ng pagkatao ko halimbawa, sino ba ako? O mga desisyon sa buhay, ano bang totoo? Magpapari ba? Mag-aasawa ba? Mag-a-abroad ba? O mananatili sa Pilipinas? Yun, ang pag-usapan lang natin ngayon ay limitahan natin sa logical truth, the agreement of my mind with reality, at i-apply natin ito sa mga socio-political events na nangyayari sa ating bansa ngayon. Tulad halimbawa, no? Ang Amerikano ay mabuti, ang incheck ay salbahe, masama. Anong katotohanan dito? Siyempre, maaari nating sasabihin na perspective ng iba, mabuting Amerikano, perspective ng iba, paningin, no? Ng iba ay masama ang mga incheck. Pero tingnan natin ang kasaysayan, ano ba talagang nangyayari. Kasi isa sa mga criteria ko palagi sa pagkilatis ng katotohanan ay yung sinabi ni Jesus of Nazareth na you will know the tree by its fruit. Malalaman mo ang isang punong kahoy sa bunga, sa binubunga nila. Nagbubunga ba ito ng kasamaan o nagbubunga ba ito ng kabutihan? No? Mabuti bang Amerikano? Kasi tingnan natin ang kasaysayan and maaari again mahulog tayo sa perspectivism, no? Pero tingnan natin ang bunga. No? Sinakop tayo ng Amerikano, pinagpapatay yung mga tao natin, lalo na yung sa Balaniga Massacre. Ninakaw yung mga yaman natin. Noong pangalawang digmaan pandaigdig, katapos noon, pinigilan yung industrialization ng Pilipinas. No? Andyan yung Bell Trade Act, katotohanan yun, Laurel Langley Agreement. Um, uh, Andyan yung Doods Report, yung report ni at the time Congressman Christopher Doods na naging senador din na dapat manatiling agricultural ang Pilipinas at hindi tayo mag-industrialize. Kaya marami nagsasabi, bago ng pangalawang digmaan pandaigdig, pangalawa na tayo sa Japan, pero naiwan tayo ng ating mga kapitbayan sa Asia. Bakit nanatiling mahirap ang Pilipinas? Dahil nga doon sa hindi tayo nakapag-industrialize. Hindi na ako pupunta doon kasi napaliwanag ko na yon noon kung ano ang benepisyo ng industrialization. No? Um, Katotohanan yun. Kasi totoo ang Belt Trade Act. Totoo yung Laurel Aldrich Law. Totoo yung Laurel Langley Agreement. Totoo yung Dodds Report. At totoo nagbunga ng kahirapan sa Pilipinas. We have ang Filipino-American War, totoo din. No, may museum tayo, ando yung mga ebidensya. No, sinakop tayo. Ah, yung mga daan natin, mga kalye natin, yung Rojas Boulevard, dating Dewey Boulevard, mga McKinley Road, andyan pa rin yan. Ang Morphe, Camp Crame na ngayon, pero andyan pa rin yan. No? So, ebidensya na sinakop tayo ng Amerikano. Totoo. At ang pananakop ay palaging walang dinadalang kabutihan sa isang nasakop na bansa. Ang masama ba mga inchik? Wala tayong kasaysayan ng digmaan sa mga inchik. No? Ang kasaysayan natin ay trading. In fact, si Sultan Padaka Pahula, hanggang ngayon, nandun yung rebulto niya sa China. No? Talagang
Yun, marami sa atin na may dugong inchik. At tingnan mo ang China ngayon, parami ng paraming bansa ang kumikiling sa China kasi nabibiyayaan sila ng progreso ng China dahil sa vision ng mga Chinese na uh, common destiny for all mankind. Hindi gera, kundi prosperity. Huh? Um, Subalit ang World Bank, IMF ng kanluran, walang Asian Development Bank, walang ibang dinulot sa mundo kundi kahirapan. Sa ilang beses ko nang sinadjust, panoorin niyo yung kay John Perkins, no? The Confession of an Economic Hitman. Inagaw daw ng China yung mga teritoryo natin. Anong teritoryo natin inagaw? Kasi noon, ah, pinapalabas ni na Carpio na yung exclusive economic zone na maraming Filipinong naniwala ay atin daw. Alam naman natin ang katotohanan diyan may batas na hindi atin yan. Ang iisi na yan, kundi wala tayong sovereignty diyan, sovereign rights lang, no? Which is the exploration of the resources and the minerals in the seabed, no? Pero hindi nga natin alam kung saan yun kasi hindi nga tayo nagpa-survey. Yung Scarborough Shoal, we give it up during the 2012 standoff and recently we lost Skoda Shoal. No? So may mga propaganda na minamasama. In fact, nag-release na ng 1.6 billion US dollars para lang sa ang Amerika para lang sa propaganda para ipasama ang China. Imagine laki ng budget nila, no? Kaya itong mga Rappler, itong mga vlogger na anti-China pro-US, no? Kahit mga government official, no? Talagang abiyayaan yan. Minsan sinasabi ko, maybe I'm in the wrong side, ba't nandito ako? Oh, walang kapera-pera dito. Ito para sa bayan at para sa katotohanan. Kasi kakapanood ko lang kanina ng Asian Century Journal, yung impending nuclear war, nakakatakot. No? At damay tayo dito dahil sa mga EDCA bases, kahit si Putin, nagsabi na nabanggit niya ng Pilipinas, isa sa mga lugar kung saan nakastore yung mga missile ng US. At yun, katotohanan yun. Hindi fake news yun. No? Pero bakit ba, sabi ko nga, no? Mas maraming naniniwala sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Kasi nga nakiliti yung Cinderella complex ng mga Pilipino. Kaya very effective ang propaganda, mabuti ang Amerika, masama ang China. Tingnan nyo lang sa Africa. Yung Amerika, yung mga Western countries, pag pumunta doon, anong dinadala? Bala, armas, at hinahakot yung mga resources nila. Ang China, pag pumunta doon, anong dala? Traktora, mga seeds, mga train. No? So, totoo yun kasi ma-verify mo yun. Makikita natin yun. Pero, pagpalagay na natin itong mga Kengkoy na to, no? Sina Anyo, sina Gibo, sina Tariela, no? Baka perspective nila na mabuting kano at kailangan natin galangin yan. Yan paningin nila eh. Siguro kung talagang perspective nila, okay, medyo okay pa yan. Pero kung malicious, kung ginagawa nila yan dahil nabayaran sila ng Amerika o talagang sinasadya nila yan para magkapera, yun ay hindi mapapatawad yun. No? Kaya lang pero maraming Pilipino naniniwala doon. No? You will know the tree by its fruit. Sa ako bilang student of philosophy, I said I belong to the Frankfurt School. At si Habermas may sinasabing the unforced force of the better argument. Yung katotohanan versus kasinungalingan, parang may appeal ang katotohanan eh. Kaya nga sabi nga ni Camentong Laurel, itong mga propaganda na mga ang daling basagin. Kunting paliwanag lang kahit sa masa, basag na. Kasi para bagang may appeal ang katotohanan. At ang hinahangad natin ay kontra tayo sa gera, ang hinahangad natin ay para sa kapayapaan at progreso at prosperity ng hindi lang ng ating bansa kundi ng sangkatauhan. Pero anong nangyari ngayon maliban sa mga grabe na corruption kasi narinig ko nga may unprogrammed fund, may program fund. Itong unprogrammed fund wala na, nakaw na 'yon. Ilang trilyon 'yon, no? Itong program fund, kikikbakin pa 'yan, no? So kung i-audit mo tong unprogrammed fund, meron silang pagkukunan ng audit sa program fund. Meron parang pinarallel ba, no? Double copy, no?
para diyan ang audit. Pero yung unprogrammed nakaw na yun. Kawawa ang Pilipinas, tataas na naman ang taxes, kuryente, lahat. Tapos, dinala pa tayo sa kapahamakan sa pamamagitan ng pangtanggap ng mga Amerikano dito. Perspective ba yun? Maaari. Pero, you will know the tree by its fruit. Labas ka lang ng bahay mo, kita mo ng kahirapan. Ang kriminalidad. Kriminal, dumadami na naman. Ang drugs, dumadami na naman. No? Yung mga drug lord, umuwi na. Andito na naman sila. Ah, si Espinosa ba yun sa Leyte, self-confessed drug lord, tatakbo ng mayor. Eleksyon na naman. Oh. The unforced force of a better argument. Maniwala man kayo sa hindi, pero pag nagsabi ka ng katotohanan, mga Grego nga sabi nila, huroy o donton, no? Donton, bunganga. May pakpak daw ang salita. Kapag dumapo sa iyo, kung yun ay totoo, ay mabubuhay. Alam mo, pinag-usapan na natin si Cassandra, itong ngayon, Alitaya. Uh, Marami tayong matutunan sa mga sinaunang Grego because the Greek civilization was the seedbed of modern democracy. Tayo sa Pilipinas, democracy lang tayo sa pangalan, pero hindi sa gawa. Topsy-turvy talaga. No? Pero sa tingin ko, maraming perspektibo, may appeal ang katotohanan, pero ang pagtanggap ng katotohanan, paniniwala sa katotohanan, is still an existential decision. Kasi katulad nung Lazarus in the rich man, no? Gustong bumalik ng rich man namatay siya para sabihin sa mga kapatid niya na may afterlife pala, may buhay pagkatapos ito kasi mga Sadducees yun hindi sila naniniwala sa afterlife. Ang sagot ng Diyos, kahit mabuhay pa ang patay, kung hindi sila maniniwala, hindi sila maniniwala. No? Even if the dead will come back to life, if they will not believe, they will not believe. So believing in the truth is really an existential decision. At decision natin, no, an active decision kung maniniwala tayo o hindi. Pero tandaan nyo palagi, you will know the tree by its fruit.